Dear Lady Love TV, Sisters Rivals in Love, tunghayan natin ang ikatlong bahagi. Unti-unti ay naramdaman niya ang pagbigat ng dibdib at pagbagsak ng mga luha. Humagulhol siya. Hindi na tayo magiging magkaapelido. Wika niya habang tumutulo ang luha at sipon. Gusto kitang maging kaapelido, Ashton. Gusto ko pareho tayo ng apelido. Lumapit ito sa kanya at masuyong hinaplos ng kanyang buhok. Sorry about my parents' selfishness, Sunshine. But this time, tinitigan siya nito, mata sa mata. I have to say, they made the right decision. Anong ibig mong sabihin, Ashton? Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Masyado pa siyang bata para maproseso ng utak ang katotohanang trinidor siya ng kaisa-isang taong pinaniwalaan niyang kakampi sa lahat ng bagay. Ayoko na maging kaapelido ka. Nanlaki ang mga mata ni Sunshine sa narinig. Bago pa magkaisip ay lumipad na ang kanyang kamao sa mukha ni Ashton. Napaatras ito at nagulat sa kanyang ginawa. Why did you do that? Sita nito. Iyon ang unang pagkakataon na naiinis ito sa kanya. Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo? Ha? Bakit ayaw mo? Sunshine, hindi mo ba ako mahal? Inosenteng tanong niya. Ayaw mo na ba sa akin? Sunshine, ang ate Anggi ko. Gusto mo maging pareho yung apelyido nyo? Sandalihing natahimik si Ashton bago sumagot. No, not this way. Umiling pa ito. Medyo nabawasan ang inis si Sunshine dahil hindi lang naman pala siya ang inayawan ni Ashton. Ngunit hindi pala doon nagtatapos ang sinasabi nito. Pero balang araw, gusto kong dumating yung panahon na magiging magkapareho kami ng apelyido ni Angge. Dahil papayag siyang pakasalan ako. Nakangiting wika ni Ashton. Pakakasalan mo yung ate ko? Aniya, medyo nalilito pa. Bakit ako? Pakakasalan mo rin, Ashton? Umiling ito. Isang tao lang ang dapat natin pakasalan. Yung taong hindi natin kakayanin kung mawawala sa buhay natin. Kaya ngayon pa lang, dapat magsanay ka ng tawagin akong kuya. Ang tamis ng ngiting ibinigay ni Ashton sa kanya. No, pakasalan mo rin ako, Ashton. Pag makaawa niya. I'm sorry, Sunshine. Lalong lumakas ang palahaw nito. Simula noon ay naging parang aso't pusa na sila. Hindi kasi niya matanggap ang mga sinasabi ni Ashton. Kahit bata siya ay tumatak sa kanyang isip na mas gusto ni Ashton si ate niya kaysa sa kanya. Hindi iyon katanggap-tanggap parati. Parati niyang ginugulo si Ashton kapag kausap yung ate niya. Ayaw niyang makita magkasama ang dalawa, kaya lagi siyang sumasama nga rito. Lagi rin niyang hinuhuli si Ashton kapag lihim itong pinagmamasdan mula sa treehouse ng kanyang kapatid. Kapag ganoon ang sitwasyon ay binubulungan niya si ate Angge na samahan siya sa kwarto at yayaing ipitan siya ng buhok. Nung una ay hindi yon pinapansin ni Ashton. Ngunit ang tumagal ay kinakausap na siya nito. Bakit daw parang sinasabotahin niya ang mga plano nito? Sumagot naman siya na kaya niya ginagawa yon ay dahil ayaw niya ito para kay ate Angge. Nagalit sa kanya si Ashton. At simula noon ay nag-iba na ang samahan nila. Galit siya kay Ashton. Buwisit naman ito sa kanya. Natapos ang kanilang away nang tumungtong ng high school si Sunshine. Third grading period noon ng ikatlong taon sa high school na makita niyang umiiyak si Ashton. Isang malaking shock iyon sa kanya. Never niya nakitaan ng kahinaan ng binata. Hindi nga ba sa kabila ng kanyang edad, noong nag-umpisa ang away nila, ay nakuha pa rin niyang patulan si Ashton. Dahil ayaw nitong magpatalo kahit kanino, basta alam nitong tama at gustong-gusto nito ang ginagawa at ipinaglalaban. Si Ashton ang tipo ng tao na hindi basta iiyak sa isang sulok dahil hindi nakuha ang gusto. Lalaban at lalaban ito hanggang sa huli, kahit pa maging kontrabida ito sa paningin ng iba. Kaya ano ang nagtulak kay Ashton na magpakita ng kahinaan sa gitna pa man ng hardin ng bahay nito? At tubili pa noong una si Sunshine na lumapit. Hindi naman sila masyadong bate, pero nanaigang malambot niyang puso. After all, hanggang sa mga panahong iyon ay hindi pa rin nagbabago sa kanya ang pagtingin nito para kay Ashton sa kabila ng mga nangyari. Nilapitan niya ang binata at kaagad naman itong nagpunas ng mga luha nang makita siya.
Iiwan na sana niya ito nang pigilan siya. Ashton, sorry sa lahat ha. Huwag ka nang umiyak. Promise, magbabait na talaga ako at hindi na kita aawayin. Huwag ka nang umiyak oh. Nandito naman ako. Patatawanin kita. Thank you, Sunshine. Wika nito sa malungkot na tinig. I know I've been treating you badly for a very long time now. Pero heto ka at nakahanda pa rin samahan ang talunang tulad ko. Talunan? Bakit? Ano bang nangyari, Ashton? Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, ay nagkatitigan sila ng mata sa mata. Kaagad nagwala ang puso ni Sunshine sa loob ng dibdib. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kalamnan at pangangatal ng mga labi. Ashton looked 100 times more handsome than the first time she met him. Ang mapupungay na mga mata, ang matangos na ilong, ang mapupulang labi. Madalas ay nagiging siya sa kalagitnaan ng gabi. Dahil napapanaginipan niya ang binata. Nararamdaman niya ang pamumula ng mga pisngi. Ano ang ibig sabihin nun? Bakit kinakabahan siya ngayon dahil lang sa pagtitig ni Ashton? Ngunit parang may kamay na pumiga sa kanyang puso nang sumilay ang malungkot na ngiti sa mga labi ng binata. Mababakas din sa mga matang lungkot. She felt like crying kahit hindi pa niya alam ang dahilan ng ipinagkakaganoon nito. Pinigilan niya ang sarili. Sunshine, just pretend that none of this ever happened. What do you mean? You see, I thought I was brave enough to face anything, but I was wrong. I was so wrong. Why doesn't life have a rest button? I badly need one now. Kahit anong pigil ang gawin ay hindi na nagawa pang itago uli ni Ashton ang mga luha. I'm sorry. I'm so sorry. Naiyak na rin si Sunshine at niyakap ito. Sa mga oras na yon ay lumipad ang lahat ng pakialam nila sa ibang tao. Later that night, nalaman niya ang dahilan kung bakit nagkaganoon si Ashton. Ang ate niya mismo ang nagbalita. Boyfriend na raw nito si Jay Panopio, ang nakatatanggang kapatid ni Ashton. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng galit sa kapatid. Ang saya-saya ni Ate Angge habang kinukwento ang bagay na yon. Samantalang wala itong ideya kung gaano nito nasaktan si Ashton. Simula noon ay bumalik ang dating samahan ni na Ashton at Sunshine. Ngunit hindi na katulad ng dati si Ashton. Naging mas tahimik pa at bumalik na naman sa hobby ng pagtatambol ng kung ano-ano. Pero patuloy lang naman si Sunshine sa pakikisama sa binata. May narealize siya ng mga panahong yon. Gusto niya makitang muli na masaya si Ashton. Gusto niya makita ang napakaganda nitong ngiti noon. Gusto niya ito. Gustong gusto. Mahal niya si Ashton. Doon niya tuluyang na-realize na yung admiration at hero worship at nararamdaman niya noon ay natuloy na sa pag-ibig. She loved Ashton with all her heart and she wanted to see him happy. So she did everything for him but it was too late. Nagsunod-sunod na ang problema. That year ay tuluyan na naghiwalay ang mag-asawang Panopio. Noon din nalaman ni Sunshine ang katotohanan sa pag-ampon sa kanilang magkapatid. Ginamit lang pala sila para bumango ang pangalan ng mga ito sa eleksyon. Noong mga panahong yun pala ay nabuko ang pambababa at pangungurakot ni Congressman Panopio, kaya kinailangan itong gumawa ng isang hakbang para malinis ang maruming pangalan. At sila ngayon. Ngunit hindi na rin yun ubra. Nalaman din kasi ng mga tao na hindi sila legal na inampon, na kaya napornada ang legalidad na iyon noong grade 3 pa si Sunshine ay dahil natalo ang Ginoo sa eleksyon, na kaya patuloy lang silang pinatira sa mansyon ay para hindi tuluyang masira ang pangalan ng mag-asawa. Pero hindi rin iyon nakatulong at naiuwi rin sa hiwalayan ang relasyon. Ilang buwan matapos ang hiwalayan ay umalis na sa Batangas si Ashton at hindi man lamang nagpaalam sa isa man lang sa kanila. Halos gumuho ang mundo ni Sunshine. Nasabay pa na tuluyan ng pinalaya silang magkapatid ni Mrs. Panopio dahil na lamang may relasyon ng panganay nito at si Angge. Ayaw na raw nitong magpanggap dahil ang totoo raw, kailanman ay hindi sila napamahal sa ginang. Umalis silang magkapatid na mabigat ang loob at nagsimula ng panibagong buhay na sila lang. Mahirap, ngunit kinaya nilang dalawa. After a year, nabalitaan na lamang nila ang nangyari kay Ashton. Miyembro na ito ng isang rock band. Nasundan nilang magkapatid ang pagsikat ni Ashton. Proud na proud sila sa narating nito.
Siyam na taon na nakaraan na aksidente ang minamanehong kotse ng daddy ni Ashton. Sumabog iyon na inamatay ng Ginoo. Pero hindi umuwi ang binata para sa burol ng daddy nito. Pero 6 years ago, umuwi si Ashton sa Batangas para dumalo sa burol ng mami nito na namatay dahil sa pagiging alcoholic. Doon ay muli sila nagkita-kita. Simula noon ay nagkaroon ng kontak si Sunshine sa binata. 2 beses na nga siya nakarating sa pad nito, pero ngayon lang ang unang beses na nagstay siya roon ng matagal. Madalas niyang tinatawagan si Ashton kahit pa 9 out of 10 times ay hindi nito iyon sinasagot. Hey young lady, snap out of it. Why are you in this? Napapitlag si Sunshine sa malakas na pagyugyog sa kanyang balikat. Bumalik ang isip niya sa kasalukuyan. Napangiti siya nang makita ang nakasimangot na mukha ni Ashton. Hindi pa rin ito nagbabago. Guwapo pa rin at tupakin. I was just remembering the past. Kumagat siya sa isang slice ng pizza na hawak. You're crazy. You know I am, Ashton. Nakangising wika niya. Dinukot nito ang wallet at mula roon ay kumuha ng credit card. Here, stay in a decent hotel. Bukas ihahatid kita sa bus stop. Ayoko, dito ako matutulog. Bulalas niya. What are you, 5 years old? Iisa lang yung kama ko rito at wala akong balak na ipahiram yun sa'yo. At matulog sa couch. Hindi ako ganun kabait, Sunshine. Alam mo yan. Seryosong pahayag ni Ashton. Sa tabi tayong matulog. Dati naman natin ginagawa yun, di ba? Bata ka pa nun. Bata pa rin naman ang tingin mo sa akin hanggang ngayon, di ba? So what's the difference? Medyo nagkaroon ng pait ang kanyang tinig na sabihin iyon. Para hindi mahalata ay patakbo siyang pumunta sa kwarto. Inatake ang kama at tumalon-talon doon. Sinundan siya ng binata. Hey, what are you doing? Jumping. Papiloso pong wika niya. Your bed looks inviting. Humiga siya. Tulog na ako. Good night. Niyapos niya ang unan. Ang bango-bango. Kasing bango ng may-ari. Pumikit siya. Naramdaman niya ang paglundo ng kama. Pasimple niyang idinilat ang mga mata. Tumabi sa kanya si Ashton pero dahil sa laki ng kama, medyo malayo rin yung distansya nila sa isa't isa. Kailan ba ako nanalo sa'yo? He muttered. You're still the annoying 6-year-old brat na tuwang-tuwang magpagulong-gulong sa carpeted floor. When will you grow up, Sunshine? Medyo kumirot ng kaunti ang kanyang dibdib dahil sa sinabi nito. I grew up, Ashton. I'm a woman now. Ikaw lang ang hindi nakakakita nun. Anang isip niya. But she pushed aside the thought and decided to play a role as an annoying brat. Iyon naman ang pagkakakilala sa kanya ni Ashton, hindi ba? Di panindidigan niya. What time is it? It's pillow fight time. Yay! Tumayo si Sunshine at paulit-ulit na hinampas ng unan ang binata. Tawa siya ng tawa. Masaya siya na muli itong makita. Ngunit may parte niya ang patuloy pa rin nasasaktan. Kahit noon pa niya tinuruan ng sarili na maging malakas sa lahat ng oras. 501 anak ng tupa. 502 anak ng tupa. 503 anak ng tupa, 504 anak ng tupa, 505 anak ng. Napabalikwa si Sunshine. Tiningnan niya ang oras sa cellphone. 3:00 ng madaling araw. Kanina napagod siya sa pag-aalipusta kay Ashton habang pinapalo ito ng unan at hindi man lamang lumaban ang binata. Nakatulog siya, marahil sa pagod sa biyahe at sa kanyang kakulitan. Ngunit hindi rin nagtagal ang pagtulog dahil naalimpungatan siya sa kalagitnaan ng gabi. Pinilit naman niya ang sarili na bumalik sa pagtulog, pero ang hirap palang gawin dahil nang pagbaling niya sa katabi, ay bigla na lamang niya nakalimutan kung paano huminga. Kahali-hali na ang itsura ni Ashton, tulog na tulog at bahagya pang naghihilik. Hindi alam ni Sunshine kung ituturing bang swerte iyon dahil hindi pa rin nagbabago ang katotohanan sobrang komportable si Ashton sa kanyang presensya, kaya nakakatulog nang wala man lamang inaalala. Humalas ba siya dahil ibig sabihin lang, hanggang ngayon ay hindi hihigit sa pagiging kapatid ang turing nito sa kanya. Hay, ang labo. Pinakatitigan ni Sunshine si Ashton. Hindi siya nakatiis sa ganoon lang dahil natagpuan na lamang niya ang sarili na maingat na hinahaplos ang mukha ng binata. He looked so defenseless. Pabor na pabor sa katulad niyang matagal na itong minimithi. Buong pagmamahal niyang hinaplos ang makakapal na kilay,
Ang talukap na mga mata na may mahabang pilik, ang matangos na ilong, ang medyo humpak na pisngi, at nang mapunta ang kanyang atensyon sa mapupulang labi ay napalunok siya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga iyon. Napakalambot na mga labi ni Ashton. Kailan kaya niya matitikman ang mga iyon? Shibet, napakatamis niyon. O habang buhay na lamang bang mananatiling pangarap ang pagmamahal niya para rito? Pahihintulutan pa kaya siya ng pagkakataon? Kasi naman, bakit ba ang lalaking ito ang minahal niya? Ang lalaking baliw naman sa pagmamahal sa iba. Ang hirap pangarapin ng isang pag-ibig na alam mong kahit pagkalooban ka pa ng superpowers na mga ay hinding-hindi mapapasayo. Sa gabing iyon, ang lapit-lapit lang sa kanya ng lalaking mahal niya. Pwede niya itong mahawakan. Pwedeng yakapin nang hindi nagpapaalam. Pwede ring halikan nang hindi nito alam. Pero ano ang kahulugan ng mga bagay na iyon kung pagising ni Ashton ay hindi pa rin niya maaangkin ng puso nito?